Okay, good morning. Balik tayo sa Marimar YouTube. Dito tayo sa pag-usapan natin yung trending sa social media ngayon, the interview of Miss Tony Gonzaga to BBM na pumalo ng 4 million to 5 million na ang kanilang interview. At ito ay binabawalan ng ilan lang mga bashers at mga pawok na mga kababayan. Kunti edukasyon lang mga kababayan, may mga batas tayo na mga vloggers, kahit kayo, kahit lahat ng mamamayan, may kalayaan sa pamamahayag. May kalayaan sa suwestyon, may kalayaan sa posisyon, may kalayaan sa aksyon at reputasyon. Dahil nandito tayo sa democratic country, we have freedom and democracy. Yan. Yan, konting edukasyon natin sa about freedom of speech. Itong mga nakapag-aral sa college, sa Philippine Constitution at saka sa revised penal code, ayan, alam nila yan na nakapalob yan sa mga librong yan about sa mga Bill of Rights at mga articles ng ating Philippine Constitution at sa revised penal code. And even in common sense, as a Republika ng Pilipinas, tayo lahat ng mamamayan may kalayaan na magpahayag, na kabagbag damdamin ang pahayag ng ating buting senador, late Senator at ang ating Vice President Bongbong Marcos. Yun lang, medyo na smartmatic yata. Pero ito ngayon, tuloy-tuloy na ang pag-angat ng ating BBM, kahit na sa social media, yun, umangat talaga. Milyon-milyon ang nag-follow sa interview. Ang hirap talaga yung mawalan tayo ng ama at inilahad niya kung paano mawalan ng ama sa hindi tamang panahon. Na hindi tamang panahon, andun sa ibang bansa at nalagutan ng inyong ama at walang hustisya. At ikaw, anak, napanood mo yung ama na nalalagutan na ng hinanga at parang naghahabilin na ikaw, in my personal view, parang sabi niya, ikaw, Bongbong, ang magtutuloy ng aking legacy na tulungan ating mamamayang Pilipino. Ituloy mo lahat ng mga projects at mga nasimulan ko. Parang ganun ang ni Apo Lakay, my idol Apo Lakay, ang aking namimiss na Apo Lakay, dahil sa Nutriban, ang sarap at busog, kahit isang piraso lang, kahit wala na kaming baon, busog na busog kami at binibili namin na 10 centavo ang Nutriban na yun, o gudi-gudi, mas malaki pa yung gudi-gudi. I remember, nanggaling tayo sa Marcelo at nakita ko kung paano ka-peaceful ang Marcelo, kontrolado ng mga tao, yung mga drug addict, mga standby sa kanto, mga criminals, mga rapist at mga abusador ng mga kawatan sa lansangan at sa gobyerno, kontrolado ngayon. Kaya napanginayang, pero hindi pa huli at nandito, binigyan daan ni Pangulong Duterte at inilibing sa libingan ng mga bayani karapat-dapat. At nakita niya na puro paratang ang mga ibinibintang ng mga kaliwa at nitong grupo ng kultong mga dilawan na may responsable sa pagmasakar sa Hacienda Lucita at saka sa pagmasakar sa Medjola, pagkapatay ng 44 na SAF na inambos with under the DILG Secretary Marrojas, na pabayan ng ating 44 ng mga polis, nagbuwis ng buhay. At ang mga bata ng
Dandaang mga bata namatay sa dingbank siya na pabayaan ng ating gobyerno nung nakaraang ni Pangulong Pinoy. Yan ang ating tinatanong ngayon. So, bakit mawalan natin ang magsalita ang isang tao at ilahad ang katotohanan o ilabas ang salubin? May karapatan tayo, bawat isa, sabi ko nga, may karapatan tayo na ilahad ang ating kalayaan sa pamamahayag. At yan ang ginawa ni the Miss Beautiful Toni Gonzaga. Napakatalinong interview ni Miss Toni Gonzaga na kinainggitan nga ng kanyang housemate na sino yun, yung babaeng negra na laos no, wala ng career yata. Kisaw-saw pa. Baka sakaling magka-career. Laos na, huwag ka nang mikisaw-saw at manira. Manira ka pa ng mga rehimeng Marcos. Wala ka naman, naisinilang ka ba doon? O kung naisilang ka ba doon, alam mo? Bakit di mo tingnan yung mga nangyari sa pinupuri mong administrasyon, mga dilawan na, yan, ang daming namamatay. At ang daming kinikidnap ng mga IP, mga kabataan sa kabundukan. Kinikidnap ng mga kaliwang mga Communist Party na kilala natin kung sinong founder dyan. Si Juma Sison at si dating Benigno Aquino kasama ng mga makakaliwang NPA. Yan ang mga katotohanan na pilit tinatago sa ang history. Ngunit hindi nyo maitago dahil lalo na ngayon, social media, lantad. Ito ang tunay na kalayaan. Lahat pwedeng magsalita, pwedeng magpalabas ng saloobin, lalo na sa katotohanan. Ayan. Ngiti-ngiti tayo at nag-comment yung isang subscriber ko, bakit daw na high blood tayo? Hindi, na high blood tayo. Focus lang tayo sa mga mga negative, mga pawok na mga bashers na walang ginawa mula simula hanggang katapusan sa pag-upo ng ating Pangulong Duterte. Puro paninira na hindi nila makita yung mga programa, mga projects na ang dami na natapos mula Mindanao, Visayas, Luzon, na sila nga nakikita ko tumutulay at dumadaan sa daanan na ginawa ng PRRD at ni Sir Mark Villar ng ating mga projects na Tatak Duterte. At ng congratulations to PRRD and cabinet members. Ang daming ginawa. Ngayon sinisilipan kayo sa wala namang ebidensyang mga investigasyon na ng mga senador na 30 years na maigpag dyan sa Senado. Nakaupo, wala namang project na ginawa ang mga yan. Ang tanong namin, nasaan ang mga project nyo? 30 years na kayo dyan. Ang isa, tumakbo pagkakandidato, ang sabi pa niya, sisimulan na niya ang mga dapat simulan. Bakit simulan mo? Ngayon, 30 years ka na dyan, noon pa. Dapat, ayun. Ibayin natin, ngiti natin at pinapak-check tayo. Ayun, kung sinabi niyo simulan na, noon pa, matagal na kayo dyan eh. Tapos sabihin niyo, simulan na. Uy, kinakain niyo sarili niyong advertise at mga propaganda. Dapat noon pa, kasi matagal na kayo, hindi niyo ba kaya magpanukal ng batas, gagawa ng mga project, gagawa ng katahimikan sa bansa, inabayag pag noon pa eh, nung mga makakaliwang grupong mga terorista, kidnap dito, kidnap doon, ransom dito, ransom doon, mga addict dito, mga rapist dito, namayagpag dyan. Nasaan kayo? Simula sa pandemic, nasaan kayo? Asan ang bunga nyo nung kasagsagan ng simula ng pagputok ng Bulkang Taal hanggang pandemic March, natandaan ko yun, March, ang simula talaga ng pag-lockdown natin. Bago March, may crisis na tayo about sa protective measures, sa how to protect the COVID-19. Yan ang problema, mga PPE, mga mask, mga face shield. At kung question nyo ngayon,
kung bakit meron kagarang solusyon. Matalino ang presidente eh. Ginawa agad ng solusyon at order agad ng mga protective PPE para masuportahan at makuha itong ating gobyerno at mga mamamayan maprotektahan. Bravo PRRD and Cabinet. At ito, suporta kami sa inyo. At namayagpag naman kayo sa rating. Mga ilan lang naman yan, mga ilan lang natira sa mga kaliwa. Makita nyo naman ang mga pahig ni Ka-Irek at ni Yusek Baduy at ng SNMI na makita nyo yung mga programa dyan, Nelad Lantad, at nandyan yung mga adre na surrenderers, nagsasalita. Ang laking ebidensya kung bakit ng mga ebidensya niya kailangan pang imbestigahan sila na mismo nakaranas sa kabundukan. Kaya ako man, nakatira tayo malapit sa kabundukan at sa kabundukan mismo nagtira din tayo, nakikita natin ang mga kilos nila John. Yung iba nga dyan, nakikita ko yung mga mukha nila dyan sa parallel rally. Nakikita natin doon sa padaan-daan din sa bundok. Akala nyo, hindi ko alam. Ayan. So back to BBM at Tony Gonzaga, they have the right to express the expression according to the law. And they have the right to suggest. And then they have the right, the position to speak. And of course, they have the right to comment. They have the right, the action. Yan ang mga sa isang malayang pamamahayag na freedom of speech to our country. Yan ang napaka-importante sa atin. And of course, they are citizen, a Filipino citizen, right to choose kung ano man ang gusto nila. Hindi lang labag sa batas at naayon sa batas. And as a social media, as a blogger, ako, may karapatan ako na mag-vlog at mamili at kung kailan. Ayan. Hindi ako masyado nag-apura. Basta ang importante, ang mga sa akin, in my personal, as a vlogger, kailangan vlogger ka with irresponsible. Yun ang isa sa mga tinitinak mo ang gulo. Hindi yung pa-vlog ka na lang dyan, sira dito, sira doon, chismis dito, chismis doon. Kailangan, tiyakin mo rin na makatulong ka sa bayan at mamamayan at sa security and stability of our country. Yan ang mga target natin doon. Kaya tayo mag-vlog o magmahayag. And of course, yung mga vloggers na comedy, I have no comment that, maganda. At yung mga ibang talent, may mga ability sa vloggers. So, congratulations sa yung mga vloggers. Yung mga pawak na vloggers, mga sulan, ibahin nyo na. At nandito tayo sa digital na panahon. Maraming nakakaalam, hindi na maitago. Lahat ng mga itago, lahat ng hindi pwedeng itago. Lahat ng usok ay sumisingaw. Yan. Kaya sa atin, kailangan tama. At saka yung nakakatulong sa mamamayan, sa mamamayang Pilipino. Ayan. Congratulations to Miss Tony Gonzaga. Ayan. Idol natin yan sa pagdala ng pag-carry ng how to interview. Napaka-high-end at of course, masa at maintindihan ang mga inilalahad, yung mga English niya and Tagalog, maintindihan at maunawaan. Di tulad ng isang senador dyan ng Tagalog, English, hindi mo kinilalamon, hindi maintindihan, pasigaw-sigaw pa, mag-imbestigar dyan sa Senado, tapos hindi pa pasagutin yung question. Magkanta kayo senators for questioning, I hope yun namang makabuluhan at saka yung question nyo, meron na kayong sapat na ebidensya at saka why di nyo ihabla agad sa due process to ombudsman, to court,
Bakit yan pa sa Senado? Magsayang kayo ng oras. Ilang hearing, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oy, sayang naman ang pera ng taong bayan. Tingnan, mga ginagalang namin mga senador dyan. Kailangan naman magmarkang kung sa trabaho pa, tumatak din o magtatak din ang pagkasenador nyo sa sinisweldo ninyo dyan, pera ng taong bayan. Hindi porke senador kayo, gawin nyo ng gusto nyo, manginsulto kayo, mambastos kayo, negative yun. Tingnan nyo kung lahat ng mga comments, kung ginagalang pa kayo. Sana ang pagtatanong ninyo dyan, makabuluhan at makatulong sa mamamayan. At yung mga iba dyan na nadidili na lang, maybe tumulong sa COVID problem, how to solve the COVID, how to tumulong sa mamamayan, huwag nyo nang i-delay. Kasuhan nyo na sa ibang, sa korte o sa ombudsman. Kasi tumutulong, nakikita naman ng mga taong bayan na tumutulong mga yan, halos araw-araw. Tapos makulitan pa sila sa Senado, wala nang patunguhan. Okay sana kung agad-agad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na hearing, meron na kayong makuha, wala rin. Pagkatapos wala rin. Anong klaseng investigasyon yan? Pa-impress, pakilala, para sa ibang, you use your authority and power as a senator to do something wrong. Oh my goodness, mga senador. Ang iba, binuto ko pa naman iba dyan. Sayang nga yung isang binuto ko dyan Tagal ng panahon, bumilib din ako dito. Pero naloko ako. Si Senator Laila Dilema. At yan, sayang ang ilang buwan na siya dyan sa bilibid. Sa kasong drugs. At saka sa yung kay bodyguard. Ayaw kong i-pronounce at parang yung anak ko baka marinig pa. At nakakahiya o baka ang anak ko pinalaki kong hindi pwedeng makakita ng mga makarinig ng mga mga kalaswaan. Even yung mga pinapakita dyan sa TV na naghihimasan ng kung ano-ano dyan. Isang TV personality. Yung parang tikbalang dyan na lantaran, naghihimas ng mga hinihimasan niya ng mga kasama niya dyan. At yung common vertex, negative yun. Nagtaka nga ako bakit tahimik ang mga CBCP dyan sa tagal na panahon na pinapanood nila. Mga kaparihan natin, parang natuwa pa sila sa mga nakikita nila. Kung kayong nasa religious group na matataas ang mga ranggo, may karapatan kayong punan yung mga malalasong bagay dyan. Nakita namin, pinapabayaan nyo lang. Ibang bagay na yan, hindi nyo masisi. Nagminus ang mga followers nyo. At yun, dumadami ang followers ni Pastor Kibuloy na hindi matawaran at ang daming batang iniligtas sa kabundukan, sa Praja, sa mga programa niya, kasama ang bayan with Eric Cadre at saka si Yusek Badoy. Ayan, napakabaluhan. So congrats mga kababayan sa suporta nyo sa ating dalawang magiting na prominenteng pamilya, Tony Gonzaga and BBM. Congrats sa inyo. Naimbag nga aldaw kada kayo amin apaw. Mga Bisaya, mayong adlaw kaninyo tanan diha. Salamat sa nilaw koy, salamat sa gulay, kumusta man mo. Limingaw kog labas diha. Labas isda dito puro freezer. Diha sa Mindanao. Mga kapatid ko diha, mga Mandaya. Ako ito buong Mindanao. At ito, namimiss ko ang ating mga IP na kasama ko nung kabataan ko, kalaro ko sila dyan sa Mindanao. Mga Mandaya, mga Bagubo, mga Mansaka. Ang isang bayaw ko ay isang Mansaka dyan sa Mindanao. Ayan, kaya lumalabas ang pagkatubong Mindanao ko.
Pero lumalabas din ang dugong pagka Ilocano ko. Ang papa ko ay yan, Ilocos. Dalawa ang dugo ko, na isilang ako ng Mindanao. Ang papa ko naman ay Ilocos. Ayan, kaya alam ko yung nangyayari sa Mindanao. Pinasyalan ko yan ang mga bayan ng sa Kapalong. Nagtrabaho ako dyan, matagal sa banana plantation. Sa Kapalong, nasasakupan niya yung Talaingod. Yung Talaingod, binabalik-balikan ko yan. Maraming prutas dyan, masaya kami noon. Pero may isang anggulo na takot kasi ambusing kami ng mga NP, mga makakaliwa dyan. Mahirap na. Mga nagbabantay kami. Hindi kami paggabi dahil titiyak nandiyan yung mga kaliwa, mangungutong at saka nagugulat at nangambos. Yan ang kapalaran ko dyan sa Talaingod. Santo Niño, yan sa parting Kapalong. Palagi kong inikutan yan. Nagtrabaho ako dyan sa Packing 52, 51 sa banana plantation. At kami as a preacher dati ng isang organization sa about value formation. Yan. Dapat yan sa Senado may value formation. Yan kailangan talaga. Hindi ko nakikita yung subject na yan. Sa Senado, sa Congress, sa lower house, upper house, yung value formation para sa lahat ng public officials at sa lahat ng officials, ma-public o ma-private, ang value formation parang nawala ang relasyon natin dun sa taas at sa kapwa natin tao. So congrats to Tony and Bongbong, Miss Tony Gonzaga and Bongbong Marcos. Pumalo sa 4 million to 5 million ang likes ha. Ilan lang yung negative pawks at bashers na comment. Puro bumilib sa mga kwento ni BBM. Napayak ako doon dahil sa napaka sakit sa isang anak na mawalan ng ama, na hindi tama sa hindi tamang lugar at panahon sa Hawaii. Mabuti na lang at ito, hindi nga sila bumawi, hindi nga sila, maski ngayon, wala akong marinig sa kanila. Matagal na panahon, tahimik lang sila. Ngiti ang isinukli nila sa mga bashers, sa papawok, sa mga pagmumura, sa mga hindi nila matanggap. Pero ang history hindi natutulog at ang Panginoon hindi natutulog. Nandyan sa history, magbasa kayo ng history, sa mga batas, sa mga kalayaan, sa freedom of speech. Tingnan natin mabuti yan. At by common sense, as a republic country and freedom country, have a democracy. Yan ang ating kalayaan ngayon. Next time, baba na tayo ng medyo mas topic about this investigation sa paninira sa ating gobyerno at sa ating punong Pangulo, PRRD at sa kanyang executives, mga member ng executives. Ayan. Salamat. This is Marimar. Good morning.